Ford Everest. Yan. Papalitan natin ang mga tie rods kasi may kalug na. Yan. Ito yung bago. Ito yung plastic niya, no? Orig. Nice. So, ito yung luma niya. Kaya, ang problema daw, nagwiwigil sa takbo. E papaano? Napakalambot na, oh. Kahit isang kamay, kaya mo na siyang galawin. Yan. So, ito ay pinalitan daw, pero repaired lang. So, hindi rin tumagal. Saglit lang nagamit ni Manong yung repaired na mga tie rods. Pinapalitan niya. Nadoblehan tuloy siya. Pag gantong mga pang-ilalim, dati, ganun din ginagawa ko. Ano din, repair lang kasi wala naman akong budget pambili ng brand new. Pero natuklasan ko nitong mga ano na, siyempre habang tumatagal, natututo tayo. Iba pa rin talaga yung brand new. So ito, tignan niyo tigas niya, no? Yan. Kahit tuunan mo siya, napakatigas talaga niya. Yan, no, konti lang niliko. So yun ang kaibahan ng luma at saka ng bago. Ito medyo maganit lang yung repaired. Ito yung bago. Yan, hindi mo siya magagalaw. Kahit tuunan mo siya, hindi siya gumagalaw. Matigas talaga siya. Kaya pag nilagay na dito sa napakabigat na sasakyan, hindi siya magwiwigil kasi nga matigas eh. Yan, meron yung inner at saka outer. Ayan, naikabit na. So ito kasi mga kaibigan, tie rod. Sa Ford Everest, dalawa, no? Merong inner at saka outer. Yan, hindi kagaya doon sa ibang sasakyan. Outer lang, yung tie rod. Sa loob, rack end na yun. So ito. Nakita nyo, dapat yan magganit. Pag ginanon mo yan, yung luma, maigaganon-ganon mo yan. Pero yung bago, hindi mo kayang pilipitin yan. Tigas yan. Ayan. So nagwiwigil siya kasi ito yung naghahawak dito. Simula dito sa upper suspension, kasama yan. So pag lumiliko ka, hihilahin yung tie rod papunta dun, yung gulong. Liliko rin to. Pag lumiliko ka nang papunta rito, tutulak naman yung tie rod ngayon to. So kung maluwag ang tie rod mo, gaganon yan. So mabiwigil talaga yung gulong mo yan. Okay? So yun. Yan ang isa sa mga chine-check pag pini-PMS, yung mga pang-ilalim. Pati yung mga bushing na yan. Mahalaga yan. Nagkukos ng lagutok po yan. Okay? Sharing.